Actually, naiyak ako kasi parang yung sarili ko nakakalimutan ko. Lagi ko na lang kasi iniintindi yung iba. So, Nay, what is your the greatest struggle of being a single mom? I only have 10 dirhams that time. Sinabihan talaga siya ni Lord na bigyan ako ng pera. How did you feel, Nay, nung na-proclaim na po kayo as pastora? I'd always believe that it's God who is calling us. Kaya giver ako kasi naranasan kong maging wala, yung wala. Hi, Nay! Welcome to Faith and Beyond. Thank you. She's been with us in our church for more than a decade now. She is the head of evangelism ministry, and she is also overseeing our Devorah and Naomi Bible Study Group. She is a mom, an accountant, and our associate pastor. We are pleased to have her today in Faith and Beyond, Nanay Fem. Nay, welcome po. Thank you. Happy Mother's Day, Nay. Thank you. Alam niyo po, I have the chance to ask Ading Pat. I asked her what's her fondest memory with you. And nakakaiyak po yung sagot niya. Kasi sabi niya, I'm not into material things, sabi niya. Pero naaalala niya, because I asked her, when she was young, naalala niya yung punta kayo sa ibang places, pinapasyal mo siya kapag umuwi ka daw from vacation, from abroad po, tapos sabi niya ganyan, nung bata siya gustong-gusto niyang laruin yung tummy mo kasi it's so jiggly daw, it's so wobbly daw. So yun yung mga naalala niyang bata siya. And also, alam niyo po ba na sabi niya, I would wake up in the middle of the night just to check if she's home. Kasi sabi niya, Nay, lagi ka daw nag-o-OT noon nung nag-work ka sa Pinas and all. So, yun po yung natatandaan niya. And growing up, hindi daw po masyadong close, but na-appreciate po niya yung one time may naalala siya na sabi niya nung nabe-burn out na po siya sa work niya, that you would go to her office, and then susunduin mo siya, and then sinasabihan mo siya na like it was like hindi niya kailangang magtrabaho ng gano'n ka-hard because you can provide naman for her. So sabi niya yun, sabi niya gano'n na appreciate po niya sa inyo po yung mga yun. So na-appreciate po niya kayo, Nay. So she even said, actually, the very word that she said to me, sabi niya, I'm so blessed to be her mom. Wow. I'm so blessed na ikaw yung mama niya. Na-appreciate ka niya. So, since Mother's Day ngayon, appreciate din po natin yung mommy mo. Nay, ba't naiiyak na? So, ano po ba tawag niyo? Nanay or mommy? Sa nanay niyo po? Nanay. Sa nanay. Okay. Ano po pangalan ni nanay? Clarita. Nanay Clarita. So, Nay, if Nanay Clarita is watching right now, ano po yung message of appreciation niyo sa kanya? Naiyak na siya. Actually, naiyak ako kasi, yun nga, kasi si Pat, very silent kasi siya na tapos, yung sinabi mo kanina na she appreciate me kasi talagang hindi kasi siya masalita. Ayun. So, praise God, kasi mahal na mahal ko rin yung anak ko. So, yun. I'm so glad na na-appreciate niya yun. At may mga fondest memory siya sa akin. For my mom naman, sa nanay ko, Si Mami, si Nanay sa Clarita. kay Nanay Claring. Actually, yung nickname niya is Claring. Claring. Oo. So, kay Nanay Claring, ang fondest memories ko sa kanya is, yun nga, nung nag-aaral ako, kasi nung nag-college ako, nag-dorm lang ako. So, every week ako umuwi. So, dahil kulang kami sa pera, so, pagluluto ako ng nanay ko. Yung that time, kaya yung adobo Yung talaga, adobo. adobong manok. Kasi Ang hindi adobo kasi mas masarap pag matagal. tsaka hindi siya nasisira agad. Opo, yes. So, Very yun. true. So, nagtitip-tips Oo. tayo dyan. Oo, ilalagay niya yun sa garapon, yung adobo. Tapos, yung titipirin ko siya para umabot siya hanggang Friday. Yun yung yung memory ko, yung love, how loving yung nanay ko na iniintindi niya
yung pagkain ko. Yes, ang nanay For po the- talaga yung madiskarte po, ano? Especially Oo. kapag gipit, talagang alam na alam Oo. natin maging Oo, diskarte yun. yung mga And yun nga, Nay, sa pag-aaral mo, I've learned that your dream was to be a lawyer. And then you finish by BS Accountancy. Yeah, pero 'di ba po before accountancy you finish one more course? Oo, kasi oo nga, hindi ko nga siya na-pursue. Just like my daughter has said, masyado akong committed talaga dun sa work ko. So, it's hard for me to study again. Yeah, that's why. Oo, kasi focus na talaga ako dun sa work ko. And then provide para mag-provide Oo, po. provide kasi marunong akong tumalaw na utang na loob. Kaya ayun, nagbibigay ako sa parents ko. niyo. Oo. Kasi sa hard work nila sa inyo Oo. para mapagtapos Para po kayo. mapagtapos kami ng pag-aaral. Yes, and speaking of work po, nagpunta po kayo ng Dubai Yes. to work, and then did it ever occur to you, Nay, na doon mo pala sa Dubai, iko-commit yung that you will accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Hindi. Hindi ko alam Oo. talaga. Pero doon po Grabe. kayo naging Christian? Oo, sa Dubai, oo. Kasi sa Dubai kasi alone lang ako, no? So, talagang grabe lang yung plan ni Lord, no? Christian na po ba yung mga kasama mo nun sa work or sa bahay? Doon sa bahay, hindi. That's what. Hindi. But hindi the Lord has met you there. Mm. At doon niyo po tinanggap ang ating Panginoon as your Oo. Lord and Savior. Meron Yes. palang nagpupunta doon na group siya. Mm. Dalawa sila actually. Tapos, yun, nagpupunta sila doon para i-share si Jesus. Then you get curious, who is this Jesus? Oo. Then that's the story. Yun nag-start. And then, At masaya ako kasi pag mag-isa ka pala, yung wala kang, di ba? So, nangyari talagang, si Jesus lang meron si kayo Jesus, nun. si Jesus lang meron ako. Praise God. Amen po. At praise God po at may purpose kung saan tayo nilalagay ni Lord. Meron po siya Correct, purpose. oo. And this question na, of course, I know that there's a purpose. Year to 2007, when Ading Pat is 10 years old that time, you got separated. And going abroad po ba is the first and hardest decision na ginawa nyo para makapag-provide kay Ading Pat? Because you are not just the mom, you stand as the daddy also for Ading Pat. Is that your hardest decision? Yes. Kasi mapapalayo ka sa kanya eh. Yes, that is the hardest decision I made. Yeah. Yeah, but you went through it. So, paano yung naging setup po doon? Si Pat po naiwan Naiwan siya sa nanay ko. and then Mga 2 years. Oo. That time naman, yung aming bunso, nag-aaral ng college. Yun. So, I have my tita na living in Quezon City din. So, dun sila nagstay. Nag-migrate kasi sa US na yung tita ko, yung family niya. So, para merong tumira din dun sa bahay, sila na lang. sinanalay May na. instant house na pala. Oo, praise God, pinrovide din ng Lord. And then, pinapaaral nyo din yung kapatid nyo po Oo, yung while you kapatid are, Oo, talaga. correct. You are the second of 5 po kayo. So, pinaaral nyo po mga kapatid nyo na That's so great. Tumulong ako sa nila, pag-aaral nila. So, Nay, what is your the greatest struggle of being a single mom? I would say yung greatest struggle ko is yun, nung nandun ako sa Dubai. So, mag-isa lang ako. And sa Dubai kasi, ang visa ko nun is parang Hindi siya working. hindi siya working. So, ilang beses ako nag-exit. Para kasi yung hindi pa ako makahanap talaga nung stable job doon. At nung nakahanap naman ako, grabe lang kasi, nung, 'di ba, doon ako tumanggap kay Opo. Jesus, tapos nag-attend na nga ako ng church eventually.
So, Like, on fire po kayo. Oo, nag-commit ako talaga doon. Lahat po sinupunupahan. Lahat, nag-training, ganyan, humahayo kami. Doon talaga ako na-expose sa As evangelism. in, outside church. Outside. Pumupunta po kayo. Oo, sa doon. park, sa park, may mga beach kasi doon na public. So, yun. Mga Pilipino lang din ang ano namin, i-approach namin. Tapos yun, kaya na-train din ako doon sa evangelism. And that's why po, that's why ito yung ministry nyo ngayon here in our church. Oo nga, siguro yun talaga, pinipare Opo. din ni Lord. So yung struggle ko is, yun nga, no, hindi ako makahanap ng stable job doon sa Dubai. Pero, hindi ako dapat mag-give up. Kasi, Correct. andun na ako sa Dubai. Tapos si Ading Pat, kailangan Ako, kailangan ko mag-provide. Nandun na lahat sila in one location, in Opo. one place. So, ayun. So, sabi ko, hindi. Yung motivation ko noon, kailangan, I will never give up. So, hanap kayo ng Hanap ako. And nakahanap naman ako ng isang work doon as accountant. Iyon. Pero, wala pang 1 year. Nasubok yung faith ko doon kasi Okay. wala pang 1 year. Nasama ako sa redundancy. So, redundant daw. Maybe because ako yung bago. So, natanggal ako doon sa kasi recession nun 2008. Recession nun sa Dubai. So, yun, natanggal ako doon. So, kailangan mo na namang maghanap na. Oo. And praise God, merong dati kong ka-office mate doon sa Pilipinas, sa digital, yung last na company ko, nandito siya sa Qatar. Tapos nag-message ako sa kanya, nag-email ako. And then, sumagot siya. Sabi niya, Mami, ang tawag niya sa akin, Mami, kasi tumira din siya sa bahay before. Then sabi niya, Mami, meron dito, accountant, in-live na accountant. So, pumunta ka dito. Sabi. Kaya po Kaya ako transfer nakapunta ka dito dito. sa Qatar. Oo. So, praise ka sa provision po ulit niya. Oo, sa provision. Grabe yung provision din, ni Lord. When I'm reading your story, Nay, I happen to see that's your favorite, that's your life verse is Acts 20, verse 24. Bakit po yun yung life verse niyo, Nay? Actually, yun yung naging life verse ko nung nag-aral ako ng Bible school. Grabe, nung inano yun ni pastor, yung sinabi niya. Kasi parang ang thought nun, you don't consider, you consider yourself as nothing. Nothing. You just want to finish the race. Yes. And even the task that the Lord has given to you. Yes. And that is to testify His goodness. Parang ganun po. Yes. Ang ganda po, parang it's really for the testimonies natin. That's why, yun po yung life verse niyo. Verse ko. Talagang, wala naman talagang halaga tong buhay na to. Diba? Kung hindi magagamit to testify His goodness sa ating buhay. Yun. Finish the race. Kahit marami pong struggle. Yes. If you ever need to talk to your younger self, what is your message to her? Be kinder to myself. Bakit niyo po nasabi, be kinder to yourself? Kasi lagi ko na lang kasi iniintindi yung iba. Parang yung sarili ko nakakalimutan to. Ganon. Ang tendency, is parang na-abuse ba ako? Na-abuse ako. So, I should be a little kinder to myself, Kasi yun nga, because I give whole, So, parang wala akong tinitira sa sarili ko. Is it because naranasan niyo din po na maghirap noon, tapos tapos kaya napaka-giver din yun ko? Oo. I think yun talaga. Kaya giver ako kasi naranasan kong maging wala, yung wala. So, parang sabi ko, mas masayang magbigay. Correct. Amen. Opo. Ganoon. Yes, it's more blessed to To give, yes. than to receive. And you know what, Nay, grabe yung iyak mo nun, when you were, proclaimed as associate pastor. And then, because I'm reading your story, there was 2 pastors or 2 men who, it was like prophesy, Yes. na magiging pastora ka. That's why, how did you feel, Nay, nung
na-proclaim na po kayo as pastora? Kaya nga, Did it burden you or wow, this is bigger, ano? I think, yun na siguro pinrepare na rin ni Lord, yung ako. Kasi, talagang I love to serve Yeah. in everything. No? I love to serve the Lord in any way that I can. I praise God kasi si Lord yung nagbigay nito. I've always believed that it's God who is calling us. Amen. You know? Diba? Sabi niya yon, He is the one choosing us. Yes. Diba? For a purpose pa rin. Yes. For a And hindi ka purpose. lang po mami ni Pat, mami ka ng buong congregation. Nay-fair. Naging nanay ka ng buong congregation din katulad ni Nay. Glory to Lahat po God. ng nanay namin dito. So praise God po because there's a purpose always. What is your greatest testimony of faith, Nay? Nung nasa Dubai ako, no? Wala akong mahanap na work. Tapos, the same pastor who has told me that I will be a pastora, I only have 10 dirhams, UAE dirhams that time. And on that service I attend, I give all this 10. Parang kumala kayo yung Oo. widow talaga na I binigay give lang. all. And then sabi ko, wala namang mawawala sa akin. Ito na nga lang yung pera ko, sabi ko. So sabi ko, naniniwala ako, I believe that my God will provide. So nung binigay ko yun, Pastor Sammy, paglabas ko ng kasi nakita niya ako, pawis na pawis ako kasi naglakad lang ako. Hindi ako nag-ride. Nag-transpo. Naglakad lang ako. And For how many minutes? naglakad ako nun Malayo. para lang makasimba dun sa church. Tapos, sabi niya, nakita pala niya ako noon. And ang sabi niya sa akin, sinabihan talaga siya ni Lord na bigyan ako ng pera. Oo, grabe. Praise God. Grabe. At paglabas ko, may inabot talaga siya sa akin. Wow. God Oo, provides. oo. Grabe. Nakakayak po yun. Yung 10 UAE dirhams, binigay ako ng 100. Wow, diba? that's so good. Oo, grabe. Grabe ang Talagang, faithfulness ni Lord. makabili ako ng food. Oo. That was a testimony that God really provides. Yes. Grabe po. Praise God. What is your message sa mga viewers po natin, especially yung mga single moms po natin out there? For all the single moms, alam ko, lahat kayang gawin ng isang ina para sa kanyang anak. And yung mga sacrifices natin, no, nakikita yan ng Lord. And even yung mga anak natin, I'm very sure na alam nila yung mga sacrifices natin. And one day, no, yung may mararating, no, yung mga anak natin, and the Lord will help us, no, to if ever you are struggling now, the Lord will help us to be overcomer, no, because the Lord has promised that we are more than conquerors. Amen. And the victory, we can have the victory through Jesus Christ. Amen.